it is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such and one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter. Or such an one will I glory, yet myself I will not glory, but in mine infirmities. And though I would desire to glory, I shall not be as a fool. For I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord Christ, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. I am become a fool in glory. You have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I do nothing. Truly the sign of an apostle wrote among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. For what it is wherein you were inferior to one or to other churches, except it be that I myself was not burdensome of you, forgive me this wrong. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but you, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Kaya sa madali man lang. Pagpapala namin Diyos, salamat po. Pagkakabasa ng iyong salita, dalangin namin noon o mo ang iyong una sa aming pag-aaral na gagawin. Namin noon na ikaw po ang siyang maitaas. Ikaw rin, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga puso, aming mga isip. Hindi mo po, Panginoon, hindi mo lingkod sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, salamat po muli. Tuloy na pag-iingat po sa bawat isa. Huwag po kayo ng aming inilig sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo. Dahil dito po, mga kapatid, meron po sinasabi sa Apostol Pablo po, na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, napakaganda ng kanyang sinabi, na minsan kasi dumarating isang tao, na sa dami ng iyong accomplishment, minsan po ang glory na aangkin natin. Sabihin, ang tingin natin, tayo na yung magaling, hindi na ang Panginoon. Amen? Lalo na kung kayo talagang matalino, magaling, madiskarte, minsan po talagang gano'n na nangyayari. Ano po? Kaya hindi na sinasabi ni Apostol Pablo dito, nasabi niya kaya, I do not want to glory on myself. Diba? Alam niyo naman, mga kapatid, at katangian ni Pablo, una-una, siya po ay isang pariseo, bago siya maging apostol. Siya po ay isang abogado, bago siya maging apostol. Siya po ay isang government official.
Na kung titignan niyo po mga kapatid, siya lang, ng government official na binigyan ng license to kill. Bakit? Diba? Pinatugis sa kanya ng mga mananampalataya na at pwede niyang pagpapatayin ito o magputo siya na ipapatay ito. Amen? Dahil siya po ay merong mataas na katungkulan sa gobyerno o sa kanyang panahon bago po siya maging apostol. Hinahangaan marahil o marahil kinakainisan din. Pero ganoon pa man na hindi po siya ordinaryong tao. Kapadaling sabi. Di ba? Pero nung siya ay naligtas, binago ng Diyos, sinasabi niya ganoon dito sa atin na ayaw ko mag-glory sa aking sarili. Na ayaw ko na makilala niyo ako na isang taong magaling, mas gusto ko makilala niyo ako na isang taong nagtiwala lamang sa Diyos. Yan ang makaganda na mga kapatid. Na? Kaya sinasabi niya rito, binigyan ako ng Diyos ang isang infirmities na tinawag niya thorn in the flesh. Na ngayon ay naroon po sa kanya mga kapatid. Nung siya ay wala pa, hindi pa po apostol, at napakarami na po ng kanyang accomplishment, di lalo na siguro kung yun ay wala sa kanya. Pero yun ay hindi pinayagan ng Panginoon, natapos niya po itong hilingin sa Panginoon ng 3 beses sa alisin sa kanya, na hindi po yaan inalis ng Diyos, at ang sagot lamang ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient unto thee. So sa madaling sabi mga kapatid, although na gusto ng Panginoon tayo po makagawa ng mga magaganda sa mundo ito. Pero minsan po, ayaw ng Panginoon maging perfecto tayo sa mundo ito. Amen? Pag ikaw nga naman ay perfectong tao, mga kapatid, hindi sabihin, hindi ka na nagkakamali dahil ikaw ay perfecto, baka pagdating ng araw, ang hanga mo sa iyong sarili ay labis-labis. Hindi ba? So kailangan mabigyan tayo ng Panginoon na isang kapansanan, na isang masasabi po natin mga kapatid na parang gagamitin ng Diyos para tayo ay kanyang ibaba. Amen? Alala pa yung sa interview ni Pacquiao, di ba? Na sila po ay may isang journalist yata doon, si Timothy Bradley. Sabi ni Pacquiao lang, he that will exalt himself shall be abased. And he that make himself low shall be lifted up. Yan lang ang sinagot niya kay Bradley. Siyempre, po si Bradley, ganyan kasi, medyo may saywar din yan eh. Di ba? Sa mga boxing na ganyan, kailangan magaling ka mag-saywar. Unang-una, kailangan galitin mong maigi ang iyong kalaban. Kasi ang taong galit at nakipag-away, para-para ito. Napansin niyo yan? Diba? Maliit ka pa, brother, diba? Kung nakipag-away ka, galit ka, para-para eh. Diba? So, hindi niya po mapikon. Diba? So, ang punto nito, kung si Apostol Pablo ay magaling na tao, ubod ng galing, at hindi pa, inalis pa ng Panginoon niya, baka ang nangyari, dumating na sa punto na siya ay maging mayabang na. At yan ang ayaw ng Panginoon. Pero sabi na, may pinapayagan ng Panginoon sa ating po na mangyari sa ating mga buhay. Na meron siyang pinapayagan na maranasan natin na kung tutusin, ayaw natin mangyari sa buhay natin yan eh. Pero pinayagan ng Diyos for a purpose. Sabi nga nung ating message kanina umaga, di ba? Our life on earth, may purpose. Ang Panginoon natin may purpose din po sa mundong ito. So, ganun po mga kapatid na sabihin na mayroong mga pangyayari sa ating buhay na we come to the point na we even question God why these things need to happen. Diba? Bakit kailangan pa mangyari ito? Na syempre po, dahil pinayagan ng Diyos yan, meron po yan mga purpose. Amen? May purpose po yan. Ano po? May dahilan. Meron po mga kapatid na tayo'y matututunan yan. Okay. Now, buksan po natin dito sa John chapter 9. John chapter 9. Ang ating pong Bible. John chapter 9, verse number 1.
Ito ang sabi. And as Jesus passed by, he saw a man that was blind from his birth. Natingnan niyo po. Blind from his birth. Bakit kailangan merong ganitong tao na mabubuhay? Nabuhay nga siya sa mundong ito, bulag naman. Di ba? At sasabihin natin, sino ba nagbibigay ng buhay? Diyos. Di ba? So para parang titignan natin, kaya siya naging bulag nung pinanganak siya dahil sa Diyos. Tuloy po natin pagpapasa. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin? This man or his parents? That he was born blind. Tingin ng mga disciples, merong along the line, merong nagkamali kung bakit itong taong ito ipinanganak ng bulag. Unang-una, kaya ba siya bulag dahil sa kanyang sarili? Siguro hindi naman. Bakit? Sapagkat nung siya pinanganak, buhay na siya, bulag na siya. Tama po ba? Amen? So, isa na lang, pumapatak, mga kapatid, kaya siguro siya bulag dahil sa kanyang mga magulang. Ang tanong ng mga disciples, who did sin? Sabi sabihin, ang kasalanan, alam nila, lagi merong kabayaran. Ang kasalanan, lagi merong consequence. Kaya tanong nila, who did sin? This man or his parents? Tapos sinagot ba ng Panginoon niya? Verse 3, and Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in Him. So, ibig sabihin, tayo batid dito, pinapakita sa atin na mayroong mga pangyayari sa mundong ito at ang tanong natin, sino ang may pagkakamali, sino ang nagkasala, sino ang dahilan, pero ang sagot lamang ng Panginoon, diyan sa taon iyan, magmamanifest ang gawain ng Diyos. Amen? Amen? Sabi sabihin, parang yung ganong klaseng sitwasyon, gagamitin ng Panginoon as an object lesson na para ipakita niya po kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong hindi pa naniniwala sa Diyos. Amen? So, pinapakita dito sa atin, mga kapatid, that God uses our life to show miracles. Ano po? And be a witness to the people around us. Sabihin pinayagan ng Diyos tayo magkaroon ng isang karamdaman para mag-manifest, may display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at makikita darating ang araw na yung karamdaman na yan ay gagaling at yung kung may karamdaman na gumaling ay magpapatotoo at sasabihin niyang ako ay pinagaling ng Diyos. Amen? So yan po yung nangyayari. Na para po mapakita o ma-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mundong ito. Napa niyo po? Kaya, kung wala po yun mga kapatid, baka mangyari, sabihin natin tayo na ang magaling talaga. Naalala ko kanina, binanggit ni Brother Eber, na merong mga churches na pag tinignan mo, para magang they don't need God anymore. Kasi magagaling na yung mga tao, magagaling yung mga members Sabi ko, hindi na kailangan ng kapangyarihan ng Diyos kasi kaya na lang gawin lahat Kaya po sabi ng ating Panginoon, tuloy ko yung pagbabasa. I must work, sabi niya, the works of Him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Now, and He hath thus spoken, He spat on the ground, and made clay of the spindle, and He anointed the eyes of the blind man, and the clay, and said unto him, Go wash to the pool of Siloam. Which is interpreted sin. He went his way thereof, and washed,
Ano pa nangyari? Yung bulag nakakita, hindi bagay milagro. Paano po mag-perform ang Panginoon ng milagro kung wala yung bulag na yun? Nagawa niyo po? Minsan mga kapatid, minsan sabi natin, ayaw ko, sana iba na lang, huwag na lang ako. No? Sabi ng Panginoon, ikaw ang gusto ko eh. Ikaw ang gusto ko, no, na gamitin para ako ay mag-perform ng isang milagro. Amen? Dahil tingnan niya, ha? Kung unawain lang natin, at pinagkatiwala talaga natin ang buhay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, wala na tayong karapatan. Ano man ang mangyari sa atin, alam natin, nasa kamay tayo ng Diyos. Amen? Na? Kaya kung ikaw'y gagamitin ng Panginoon, na maging object lesson, na ang dapat lamang natin gawin, mga kapatid, ay ipaubaya ang ating sarili para po siya po ay makapag-display ng kanya pong kapangyarihan at masaksihan niya ng mga taong wala pa kay Kristo. Alala ko po si Pastor Christine. Meron po siyang anak na epileptic. Lagi po yung inaatake. Tapos lagi niya nananalangin siya. Sabi niya, Lord, naglilingkod naman po ako sa inyo. At si Pastor Christine, mga kapatid, yan po ang nangaral na nung ako ay nagsuko ng buhay. Na nabaptize yung mga kapatid, Nanay Letty. Ayaw ko kasama si Emma doon sa Project 8, pinagpastos ang araw doon. Ngayon po, nasa Mandawin na siya, nakapagtayo na po ng maraming simbahan. Pero yung kanya pong anak, epileptic. Kaya parang, siyempre, hindi mo may iwasan naman magtanong, Lord, nagtingkod naman ako sa iyo, bakit ganito? Sa nalalapit na po siya, sige pa rin po ang kanyang paglilingkod sa Diyos, hanggat sinabi niya, Lord, etong anak ko po, epileptic, na alam ko hindi mo ako papabayaan, kaya magmula ngayon, yung medication daw na binibigyan, kaya itigil nila. So, tinigil. Nanalangin po sila. Alam niyo po mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, yung anak nila po na yun ay binata na sobra pa po ang talino, hindi na po siya inatake ng epilepsy. So every time naman kinikinig po si Pastor Christine, yan ang kanyang patutuo. Sabi sabihin, why these things need to happen? Nang kaya po nangyari para po ma-display ng Panginoon na siya ay makapangyarihan, na siya ay nag-perform pa rin ng milagro sa kapanahunan po natin. Amen? Pastor, gayahin mo kaya. Kailangan mo ng pananampalataya katulad ni Pastor Christine. Amen? Naalala ko si Ronald Remy nung araw. Nagkasakit. Sabi nga, hindi. Ang Diyos po ay healer. Hindi po uminom ng gamot. Ayun, patay. Amen? Nasisi pa ang Diyos. Kaya nga, kapatid, meron mga pangyayari na ganyan. Na lagi ang tanong natin, who did sin? This man or his parent? Ang sagot ng Panginoon, magmamanifest ang word sa Kanya. At yun nga po nangyari. Gumaling po itong bulag na ito, mga kapatid. Can you just imagine, since birth, bulag ka, tapos bigla ka makakakita? Di ba, amen? Baka lumapit sa puno yung kausapin eh. Bakit? Hindi niya alam ano yung puno eh. Di ba, amen? Hindi niya siguro alam ng yung kalabaw o kabayo. Amen? Parang yung bata, sabi nila anak, ano ba ang tulog ng pusa? Meow. Anong tulog ng aso? Aw, aw. Ano ang tulog ng mouse? Click, click, click. Tagal niya nag-isip pa, no? Hindi,
lahat ng mga bata ngayon, ang na-mouse click na ang tulog Click, click, click. Amen? Oh, nagmamanifest mga kapatid ang work ng ating Panginoon. Kalawa, 1 Thessalonians chapter 5. O, chapter 1 pala, verse 1. 1 Thessalonians. First Thessalonians chapter 1, verse number 5. Okay. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. And ye become followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost, with joy of the Holy Ghost, so that you were ensamples of all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Ano po sinasabi po rito mga kapatid? Na dito po, meron pong nabanggit, sa verse number 6, that you become followers of us and the Lord, having received the word in much affliction. Now, in much affliction. So, ibig sabihin ng kapatid, tingnan nyo ha, merong pangyayari sa ating buhay na aatakin po tayo ng affliction. Whether yan po ay isang pagsubok o ikay tatalin sa Diyos o hindi, whether na yan po ay physical, whether yan ay emotional, no? Marami po mga kapatid na problema na darating sa atin. Pero ang tanong po nito mga kapatid, how would you react? Paano po ang reaction mo pag dumating ang affliction? Amen? So, ibig sabihin, God will allow sa ating pong buhay na magkaroon ng affliction. Na? Para po, sabi dyan, you become example. So, ibig sabihin, how we overcome affliction in our life, ang mangyayari, tayo po ay magiging halimbawa ng mga sumusunod sa atin. Amen? Amen? Sabi kami, pag may problema, hindi naman nawawala yan eh. Sino sa inyo, mga kapatid, ang walang problema? Lahat tayo may problema. Ha? Baka sa mga oras na ito, mayroong isa sa inyo na napakabigat ng problema. Amen? Pero alam mo ba, nagiging halimbawa ka sa kabila na napakabigat ng problema mo, sa church ka nagpunta. Hindi sa mundo. Hindi ka nagaya ng mga barkada mo sabi, halika, mag-happy-happy tayo para makasimot ako ng problema. Hindi mga kapatid, sa church ka nagpunta. Sa ibig sabihin, sa ganyang paraan mo ngayon, nagiging halimbawa ka. At sasabihin, itong ang kapatid nito, ang bira, isipin mo lang ang problema niyan, baka maloka ka na o maloko ka na pero patuloy pa rin nagbibigay sa Diyos. Di ba? Amen? Sa ibig sabihin, hindi mo dahilan, yung mga problema na yan, ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya the more problem na kapatid na tayo po ay nakakaranas, then the more closer we come to the Lord. Kasi kaya lang naman ang pag-asa natin eh. Ano ipapangako sa iyo ng mga kaibigan mo once eh? Wala naman eh. Amen? Oo, sasabihin, sige, hindi ka namin iiwan. Hanggang doon lang yun. Diba? Pero mga kapatid, yung gagawin ng Panginoon sa iyo,
Sabi niya, I will be with thee whithersoever thou goest. I will be with thee hanggang katapusan ng mundong ito. Amen? No? So, sinasabi dito sa atin, mga kapatid, how will you react to problems? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya sabi dito, mga kapatid, na kayo ay naging halimbawa sa mga taga-Macedonia. Kayo ay naging halimbawa sa mga taga-Achaia. No? Kung nalalaman nyo lang kung anong klaseng mga tao kami ngayon, pero kayo sumusunod sa amin sapagkat kami ay sumusunod naman sa Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago. Amen? So, ibig sabihin, dito po, we can influence other people, no? Patungo sa Panginoon sa mga karanasan ating naranasan. Kaya lahat po ng nararanasan natin, mga kapatid, lahat po yan meron pong purpose sa Panginoon. Naranasan mo na kayo maging masaya. Na para alam mo ang damdamin ng mga tao, masaya. Nararanasan mo rin maging malungkot. Para maranasan mo, no, ang taong nagsasabi na siya ay malungkot. Amen? Mauunawaan siya, makakarelate ka sa kanila. Dahil kami, mga kapatid, lahat ng iyan ay mangyayari sa atin for a purpose. Ano yung purpose? Para maging halimbawa ka. Amen? Na? Kasi darating nga, lalo na pag ikaw'y nasa firing line, na pag nakikita talaga ikaw ay kumikilos at tatrabaho sa Panginoon, naku po, ang dami mong mga affliction na darating sa iyo. Yung nag-attend ka lang, nasabi ko, napakaganda pala dito mga araw ng salita ng Diyos sa mga batid. Pag uwi mo, atake ka na, magpakikaya ka ng kayo na, diba? Ganda na nangyari sa akin, no? Una mo namin sa batid na bilang pag-hira ka, lapastangan kang anak. Sabi sa akin, yung aking lola, na dahil nag-attend ako sa ng Baptist Church. Ang sabi ko na sa kanya, Lola, para po dito kasi po natututo ng katotohanan eh. Diba? Hindi na mamamawaan eh. Hanggang hindi talaga nila nababasa at napapakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Oh. Kaya dito niya, naging big time po preparasyon ng canonization. Ditong si John Paul Jones. Parang rockstar yata yan. Ano yan? John Paul. Okay. Diba? Meron pa isa kasabay. First time na nangyari sa Vatican na dalawa. Pinag-iingat ko. Ano ang mga prerequisite para ikaw makanonize maging saint? Kailangan may milagro. Yung isa yata para walang milagro. Pero kinonsider. Sabi ko, iba rin pala. No? Parang pati pagiging saint, meron din palakasan. Kasi isa wala, di ba? Sabi na, kinonsider daw. Di ba, amen? Okay, now, pag naging saint, ang isang ginawa nilang santo, ano magiging pakinabang sa tao? Eh, mga patay na yun. O, di ba, gagawa na lang sila ng ribulto. Di ba? Oh. At yun daw para magkakatulad si John Paul, malapit sa mga Pilipino. Eh mga Pilipino daw ngayon, dahil malapit si John Paul sa Pilipino, medyo madadali na ang access sa langit. Di ba? Parang gano'n. Eh samantala sinasabi ng Bible, there is only one mediator between man and God, and that is the Lord Jesus Christ. Eh hindi na natin kailangan lahat ng mga yun, wala na lang. Di ba? Oh. Kaya nasasabi sila, ay, ka na naman lahat ng patira, ka naman hirap nagpapit yan. Mapagalitan ka eh. Naranasan ko po lahat ng araw yan. Pero nung nakita nila yung patotoo ko, na ako'y binago ng Panginoon, unti-unti naniwala sila na meron iba dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kailangan talagang tignan mo. Amen? Amen? Tingnan pa natin. Sa 2 Corinthians chapter 12. Galing na ba tayo doon? Galing tayo kanina doon. Verse number 9. Ito po.
Na nung humingi ka siya ng prayer, mga kapatid, sabi niya, verse 8 mo na, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." 9, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." So, ano po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid? Na sinasabi niya dito po na yung mga tragic moment sa buhay natin, God will give you, no, para magkang extra grace na to go through lahat ng iyong nararanasan. Kaya sabi mo, Lord, hirap po ako dito sa ganito. Sasabihin ng sa'yo ng Panginoon, my grace is sufficient. Ang biyaya ko sapat na yan sa iyo. Sabi, Lord, gusto ko maging milyonaryo, hindi masama. Pero sabihin mo na ng Panginoon sa iyo, my grace is sufficient to you. Amen? Amen? So, dito po, sinasabi ng ating Panginoon, na tayo po ay pwedeng magpatuloy sa mundo ito, maging mahirap na mahirap man ang pamumuhay sa mundong ito. Ang isasagot lang sa atin ng Panginoon, ang ating biyaya sapat na para sa iyo. Amen? Dahil sa mundong ito, temporary lang naman tayo. Di ba? Sabi nga, hanggang 70 years old lang ang average ng tao. Pagkatapos po nito, doon na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Di ba? Kaya, pag tayo po ay mga nanghihina, ano po ang gagawin ng Panginoon? Yung kanyang lakas na ibibigay sa atin. Kaya tingnan nyo, sabi pa dito, mga kapatid, verse 10, word 4, therefore, I take pleasure in infirmities. Yun ang sinabi ni Paul. Yung infirmities ngayon, kanya na hinihingi na maalis Kaya sabi niya, I take pleasure in infirmities, in reproaches, mga kapatid, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. Kaya sabi niya, sabi kami, lahat ng mga problema sa buhay, I take pleasure in these problems, because yung po'y nararanasan ko dahil kay Kristo. Amen? Kung ikaw'y lalagay sa isang kahihiyan dahil kay Kristo, okay na rin. Amen? Kung ikaw'y nagkasakit dahil kay Kristo, praise the Lord. Diba? Pero ang sabi niya dito sa uli, for when I am weak, then I am strong. Kaya mga kapatid, sa isang mananampalataya, ang ma-discourage ka, kasalanan. Ikaw ay nagkakasala pag ikaw ay nadi-discourage. Bakit? Sabi nga ni Paul, for when I am weak, then I am strong. Bakit ka madi-discourage kung meron kang Diyos na makapangyarihan, Diyos na malakas, na nagbibigay ng lakas sa mga taong nanghihina? Hindi ka dapat nadi-discourage. Siguro napapagod ka, pero hindi ka dapat ma-discourage. Amen? Oo. Kasi pag na-discourage ka, ano mangyayari sa iyo? Na, ikaw po mapaparalyze Hindi po yung paralyze na na-stroke ka, mga kapatid. Once you become discouraged, mga kapatid, uupo ka na lang sa isang tabi. Hindi ka nakikilot. And that's what happened dito kay Elijah. Diba? Nagtago siya sa isang kuweba. Tapos sabi niya, gusto nila patayin ako. Ayaw na, sabi niya, ang ginagawa mo dito? Marami ka pang dapat gawin. Ganyan po, mga kapatid. Pag ang isang mananampalataya na discourage, ang tingin niya sa langgam, dragon. Kasi you always exaggerate, mga kapatid, yung problema mo Isang tao lang ang ayaw sa'yo dahil discourage ka, ang tingin mo buong mundo ayaw sa'yo. Hindi naman ganun Kaya, ang discouragement, it always exaggerate things, mga kapatid. Exaggerate the situation. Ganyan po. Pag nadi-discourage tayo, ganyan ang nangyayari po sa atin. Kaya every time na ikaw ay nadi-discourage,
ikaw ay lalong nagkakasala sa Panginoon. Amen? Kaya dapat po i-delete natin yung salitang discouragement sa ating vocabulary. Amen? Amen? Para sabihin mo, nangihina ako. Okay yun. Kasi sinabi natin ni Paul, when I am weak, so talaga nangihina niya. Then, I am strong. Amen? Pero sabi, discourage ako. Kakasala ka. Amen? Kaya dapat po, tingnan nyo, kung nasa atin si Kristo sa buhay natin, then, ano masasabi natin? We can carry through kahit ano pa mga reproaches, kahit ano pa mga infirmities, kahit ano pa mga necessities, mga kapatid, ang ating mararanasan. Amen? Amen? Oh. Kaya, yan ang sinasabi ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, dito kay Paul, my grace is sufficient unto thee. Amen. Eh, yung grace lang ng Panginoon, mga kapatid, puno na tayo. Di ba? Okay, Philippians chapter 3. Naman natin. Philippians 3. Verse number 7. Philippians 3, verse 7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss, although for the excellency of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And he found in me, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Now, meron mga pagkakataon, mga kapatid, na makakaranas tayo ng mga sufferings. Amen? Sabihin, ano? Parang nakikipag-fellowship po tayo sa suffering ng ating Panginoon. Nasabi nga ni Paul, ano? Lahat ng nag-gain ko, wala lahat sa akin yan eh, just to win Christ. Ibig sabihin, ano? Paul was willing to give up everything for Christ's sake. Naalala niyo po si Zacchaeus, sabi niya, yung mga nadaya ko, babalik ko sa kanila 4 times. 4 po. Naalala niyo rin, tinawag ng Panginoon, sabi niya gano'n, isa lang ang kulang sa iyo. Una, sinabi ng Panginoon, diba, sabi niya, what shall I do to inherit the kingdom of God? O eternal life? Sabi nga, meron mga utos yan. Sabi niya, ginawa ko na po yun, mula ng pagkabata. Then sabi ng Panginoon, okay, isa na lang ang kulang mo. Lahat ng yaman mo, na ipamigay mo sa may hirap. Sa nangyari, umalis po itong mayaman na ito, na kayo po, malungkot na malungkot. Sabi, hindi niya kaya gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, palagay niyo, kalooban ng Panginoon na pag ikay susunod sa Kanya, maghihirap ka? Napakalupit niya naman na Diyos. Amen? Amen? Kasi, magiging hindi siya consistent sa Kanyang turo. Bakit po? Tinuturuan niya, tuturo siya sa Bible kung paano pagpalain ang isang tao, ang isang mananampalataya. Amen? Tapos sasabihin niya, kung ikay meron na, pabigay mo yan lahat. Na? Pabigay mo lahat sa mahihirap. Saka kasumunod sa akin. Sabihin lang, kapatid, tingnan niyo. It is always the acid test ng Panginoon ang mga material na bagay. Lagi mong aalalahanin yan. Yaan ang kanyang testing na ginagawa. Sino ba ang mahal natin?
yung material na bagay o yung ating Panginoon na kung tutuusin sa Kanya galing lahat ang material na bagay. Amen? Then, meron po mga pagkakataon, magsasuffer ka, mga kapatid, na maaaring, di ba? Kung baga sabi nga, yung lalagyanan mo ng bigas, no? Pag salot mong ganoon, eh, talaga po yung ilalim na, wala na. Di ba? Pero ang tanong, paano ka magre-react pag gano'n na? Amen? Kaya sinabi naman ng Panginoon, di ba? I will supply all your need according to my riches and glory. Amen? Pero bakit ikaparada sa atin yan? Na, bakit? Para maging halimbawa sa iba. Kaya huwag niyo po isipin na kung may Kristiyano, lagi na lang, sabi nga, bed of roses. Pag ikaw'y naging mananampalataya, ikaw po ay mawawala ng problema. Kasi nung anino po. Hindi ka po, baka mga dagdagan mo eh. Amen? Pero pagkakaiwala, noong wala ka kay Kristo, pag na problema ka, ikaw, sariling, mag-isa ka lang maharap sa problema. Di ba? Noong ikaw ay naging mananampalataya na, kasama mo na si Kristo, umaharap sa problema. Yun ang malaking pagkakaiba. Amen? Dahil ang problema, hindi po mawawala, mga kapatid. Pag nabawasan ng isa, madadagdagan ng dalawa. Tama? Pero pagkakaiba lang, lagi tayo may assurance na kasama natin ang ating Panginoon. Chapter 12 ng Hebrews. Chapter 12 of Hebrews. Verse 1. Wherefore, seeing we also have our good path about so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run the race. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest he be wearied in faith in your mind. You have not yet resisted unto blood, striving against sin, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor pain when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Now, ano pa po ang mga nararanasan natin? Nararanasan din natin ang pagpapalo ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sa ganung paraan, nalalaan na tayo talaga yung mga anak. Kasi pag ikaw ay nagkamali, hindi ka pinalo ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka niya anak. Amen? Kaya minsan sabi nga, bira naman, pinalo ako ng Diyos, at tatakbo tayo. Di ba? Para yung mga anak natin, kung napapalo, natatakbo. Eh, hindi naman nila alam, para sa kaputihan nila, yung disiplina ginagawa. Kaya mga kapatid, napakarami na we can really experience na mga sitwasyon na iba't ibang klase na we always question God, bakit kailangan mangyari sa akin ito? Pero pag medyo matagal-tagal na, mauunawaan kung bakit. Amen?
Kaya meron man kung mag-persecute sa iyo, you still go on. Serve the Lord. Meron nagtatawa sa iyo, bakit ka na parang nagsimpa ka na ng umaga, simpa ka pa ng gabi. Hayaan mo lang sila, hindi kasi nila nakunawaan. Kapag nag-witness ka, sinasabi mo ako, natitiyak ko na kung saan pupunta ang aking kaluluwa pag ako namatay, tatawanan ka niyan eh. No? Hayaan mo lang sila. No? Kaya mo, imbitahan mo sila dito sa church at marinig mo nila lahat ng mga mananampalataya. Isa lang ang sinasabi, pag tayo ay namatay, 100% alam natin tayo ay pupunta sa langit. Hindi dahil sa ating ginawa, o hindi dahil sa ginawa ni Kristo. Amen? Pag sa labas mo gagawin yan, sasabihin mo, oh, tignan niyo ako, pag ako namatay sa langit ako pupunta. Sasabihin na yung mga tao, amen? Tatawanan ka lang, wala maniniwala. Pero dito sa church, naniniwala. Amen? Sapagkat alam namin yung verse na sinabi mo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. Yan ang sinabi ng Panginoon. Amen? May problema ka ba ngayon? Hayaan gamitin ka ng Panginoon sa kanyang object lesson. Meron ka bang mga pangailangan niya yun? Ay hintayin mo na isupply ng Panginoon. Ha? Ano man ang solusyon na hinahanap mo, sabi nga ni Paul, when I am weak, then I am strong. Tayo natin ito. Ayun, nangin pagpala ng Diyos. Kami nga po ay patuloy lumalapit sa iyong pagtulungan nito. Lord, maraming meron na mga tanong. Sabi mo mga sarili, bakit kailangan mangyari sa amin ito? Bakit kailangan maranasan namin ito? Bakit kailangan kami pa? At hindi na lang yung iba. Pero Lord, tulad ng sinabi mo namin po, kaya Apostle Paul, my grace is sufficient to you. Sabihin, meron kang gustong ipakita sa mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya Panginoon, dalangin mo namin na ang buhay namin ay patuloy mo ang gamitin, Panginoon, para po maunawaan ng mga tao hindi mananampalataya ang kaligtasan mo o ang buhay na nasa iyong pong kamay. Kaya Panginoon, dalangin ko po ngayon, sinuman po Panginoon, nakakaranas ng mga bagay-bagay sa kanilang buhay ngayon. Naway naunawaan nila kung bakit ito kanila nararanasan nila. Kaya dito po Panginoon sa altar, pati po ito silapin, manalangin po sa inyo, at patuloy mo pa, Panginoon, bigyan po kami ng mga karagdagang mensahe pa po sa mga narinig sa hapon. Kaya Panginoon sa kanyaya, ikaw Diyos, tuloy nga o Diyos. Po aminin sa mga nalisis, habang lahat na kayo po nakapigyan. Natanong mo na ba yan sa buhay mo? May kailangan mangyari sa akin ito? Nakikinig sa harapan. Sabi ko, Lord, ngayon naunawaan mo. Bakit kailangan mangyari sa akin? Amen. You talk to God in prayer. Kausapin mo siya. You unburden your heart. Ano man ang laman ng puso mo ngayon sa pinupunin mo. Ito po, yung nilalaman ng aking puso. And I just want to be honest sa iyo, Panginoon. You can talk to Him casually. Para nagkikipag-usap sa isang kaibigan. Kaya naman sinabi ng Panginoon, kayo ay aking kaibigan.
Pwede bang kumuha kayo ng partner ngayon, pray with your partner, yung pinakamalapit na sa inyo. Sige, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kumuha mo kayo ng partner sa inyo. Yung pinakamalapit na sa inyo. Sabi ko, ang pagpala ng Diyos ng muli. Patuloy na pagdinig mo sa panalangin mo o Son. May Panginoon, tuloy mo magbigay ng sa amin ang mga tugon, Panginoon, na hindi ko bibigyan sa aming mga prayers. Thank you once again, Lord, and bless everybody po. Dalangin po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ushers.